Pumasok na din ako sa silid namin ni Lucio. Akmang lalabas sana ako para magpasalamat kay Chef nang umiyak si Lucio kaya wala akong choice kundi ang padedehin siya. Nahiya din ako dahil alam ko na naghihintay sa akin sa labas si Chef. Kinuha ko ang phone ko dahil tatawagan ko na lang siya. Chef, sorry hindi na ako makalabas dahil umiyak ang baby ko. Sabi ko sa kanya pero hindi siya nagsalita. Nanagas ako dahil may biglang humiga sa tabi ko at niyaka pa ako. Chef, ano pong ginagawa niyo? Hindi pa po ba kayo uuwi? Kabadong tanong ko sa kanya. Can I sleep here? I'm tired already at hindi ko na kaya mag-drive. Bulong niya sa tenga ko. Medyo nakonsensya naman ako dahil alam ko napagod siya ng dahil sa amin. Okay. Kinakabahan na sagot ko sa kanya. Hiling ko na sana'y makatulog ako ngayon, lalo na't katabi ko siya at nakayaka pa talaga siya sa akin. Pakiramdam ko'y nanunuyo ang lalamunan ko. Medyo nahihiya ako dahil amoy usok at pawis ako habang siya, fresh pa rin at mabango pa rin. Chef, tawag ko sa kanya. Huwag niyo po akong yakapin kasi mabaho po ako. Mahina at nahihiyang sabi ko sa kanya. Pero imbes na tanggalin ay mas niyakapan niya ako ng mahigpit. Dahan-dahan kong inalis ang kamay niya sa bewang ko. Nakakahiya na tumabi sa kanya na amoy usok ako. Nang nakatayo na ako ay dahan-dahan akong pumunta sa banyo para mag-hotbot. Nagsuot lang ako ng komportableng damit at easy access, lalo na kapag magpapa-breastfeed ako kay Lucio. Napabuga pa ako ng hangin bago ako humiga ulit sa kama. Gusto ko sanang sa kabilang side pero hindi naman pwede dahil ang sarap na ng tulog ng anak ko. Baka umiyak pa kapag inilipat ko ng pwesto. Hindi ganoong kalaki ang higaan ko kaya medyo masikip kaming tatlo. Malaking tao si Chef at hindi pa siya magkasya sa higaan ko dahil sa matangkad siyang lalaki. Nakatalikod ako kay Chef pero bigla na naman niya akong niyakap. Naramdaman ko na niyakap niya ako ulit at naramdaman ko ang sandata niya na tumutusok sa pangupo ko. Pero inalis ko ang kamay niya sa akin dahil may kakaibang init na naman akong nararamdaman. Chef, mali po ito. Sabi ko sa kanya. Paano ito naging mali? Sagot niya sa tapat ng tenga ko kaya napapikit ako sa sensasyon na hatid ng pagbulong niya sa akin. May girlfriend na po kayo at hindi po magandang tingnan na nandito kayo sa bahay namin. Sad ko sa kanya. Pinapaalis mo ba ako? Tanong niya sa akin. Oo. Hindi. I mean pwede ka namang matulog nang hindi mo ako kailangan yakapin. Mahinang sagot ko sa kanya. Naging tahimik ito at bumangon siyang bigla. Uuwi na ako. Paalam niya sa akin at naglakad siyang palabas sa silid ko. Ako naman ay mabilis na sumunod sa kanya. Sabi mo pagod ka. Tanong ko sa kanya. Uuwi na lang ako. Alam ko rin nakakaabala ako dito. Sagot niya sa akin at sinuot niya na ang sapatos niya. Lumapit ako sa kanya, tinawakan ko ang damit niya. Gusto ko siyang pigilan dahil alam ko na pagod siya. Ayoko lang naman na niyayakap niya ako. Pwede ba tayo mag-usap, Chef? Tanong ko sa kanya. Chef, hindi mo ba mahal ang girlfriend mo? Bakit mo siya sinasaktan? Bakit mo siya niloloko? Wala sa sarili na tanong ko sa kanya. Do I need to answer your question? Walang emosyon na tanong din niya sa akin. Gusto ko lang pong malaman. Sorry po. Ayoko lang na ganito tayo. Malaki na ang kasalanan ko sa kanya at ayoko nang dagdagan pa. Kaya sana ito na ang huli. Chef. Sabi ko sa kanya. Paano kung gusto kita? Biglang tanong niya sa akin. Tumingin ako sa kanya at ngumiti ako ng mapait dahil alam ko na hindi totoo ang sinasabi niya. Alam ko na init lang ng katawan ang nararamdaman niya sa akin. Imposible magustuhan niya ang katulad ko na single mom. Chef, sa tingin niyo magugustuhan niyo ang katulad ko? May anak na ako at hindi ako galing sa mayaman na pamilya. Kaya imposible ang sagot sa tanong mo. Sagot ko sa kanya. I like you. And a minute. Sabi niya bigla sa akin. Hindi niyo po alam ang sinasabi ninyo kaya please lang, huwag niyo po akong paglaruan. Sabi ko sa kanya. Tumayo siya at lumapit sa akin at walang pasabi niya akong hinalikan sa labi. Hindi ko alam kung ano ba ang gagawin ko, kung tutugon ba ako o hindi pero sadyang traidor ang sarili kong katawan dahil bigla akong tumugon sa halik niya. Hanggang sa naramdaman ko ang kamay niya, naglalakbay sa likod ko pababa sa pangupo ko. Pinisil din niya ang pangupo ko. Chef, mali po ito. Sabi ko sa kanya, trust me, hindi ito mali. Walang mali sa ginagawa natin. I like you so much, sunshine. Gusto mo rin ba ako? Tanong niya sa akin at panayang halik sa leeg ko na naka-expose. Chef,
Answer me. Gusto mo rin ba ako? Tanong niya ulit sa akin. Pero paano pong girlfriend niyo? She's not my girlfriend. Sagot niya sa akin. Pero bakit baby ang tawag mo sa kanya? Parang bata na tanong ko sa kanya. She's my fubo. Sagot niya sa akin. Fubo? Nagtataka na tanong ko sa kanya. Fuck body. Sagot niya sa akin. Ganun din ba ang tingin mo sa akin? Gusto mo rin ba akong maging kafubo mo? Malungkot na tanong ko sa kanya. Of course not. Liligawan kita. Payag ka ba? Pwede ba kitang ligawan? Tanong niya sa akin. Liligawan mo ako? Bakit? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Dahil gusto kita. Sagot niya sa akin. Tumingin ako sa mga mata niya. Dapat ba akong maniwala sa mga sinasabi niya sa akin? Parang hirap kasing maniwala na gusto niya ako. Pero parang totoo naman dahil nakatingin siya ng diretso sa mga mata ko. Chef, hindi ko alam kung totoo ba na gusto mo ako pero pwede bang bigyan mo ako ng time? Ang hirap kasing paniwala. Hindi ko na nagawa na tapusin ang sasabihin ko dahil bigla na lang niyang hinalikan ang labi ko. Mapusok at puno ng panggigigil. Napakapit naman ako sa kanya. Kung hindi ka pa ready, maghihintay ako sa'yo. Sagot niya sa akin. Nakatingin ako sa gwapo niyang mukha. Kinapa ng kamay ko ang switch ng ilaw para patayin ito. Wala sa sariling tumingkayad ako at hinalikan ko siya sa labi. Hindi ko na alam ang nangyayari sa akin. Habang nakatingin kasi ako sa labi niya, gustong gusto ko itong halikan. Isinandal ko siya sa pintuan at idiniin ko ang sarili ko sa kanya. Kaya niyapos naman niya ako habang hindi napuputol ang halikan namin. You're so wild, babe. But I like it. Bulong niya sa tenga ko at hinalikan niya ulit ako. Ang sarap ng labi mo. Bulong ko sa tenga niya. Mas masarap ka. Damn it. Gusto na kitang angkinin dito. Bulong niya sa akin. Angkinin mo ako sa paraan na gusto mo. Sagot ko sa kanya. Not here, babe. Baka magising ang mga bata at mahuli nila tayo. Pasok tayo sa room mo. Anya sa akin at binuhat niya akong papasok sa silid ko. Baby, maglalaro lang kami ng mommy. Sleep ka lang dyan. Kausap ni Chef kay Lucio. May upuan na plastic dito sa silid ko kaya doon siya nakaupo habang ako'y nakatayo sa harapan niya. Wala na siyang suot na damit pang itaas at tanging pantalo na lang nasa katawan niya. Dahan-dahan ko namang ibinaba ang suot kong damit habang nakatingin siya sa akin. Nakikita ko sa mga mata niya ang pagnanasa. Nang tuluyan ang nahulog ang damit ko sa sahig ay lumapit ako sa kanya at umupo ako sa kandungan niya. Handa na sana kaming gawin ang isang mainit na tagpo pero bigla namang umiyak ng malakas si Lucio. Shit, wrong timing. Sabi niya kaya natawa naman ako. Itutuloy pa rin sana namin pero mas lalo lumakas ang iyak ng anak ko kaya wala akong nagawa kundi ang lumapit sa kanya para tabihan siya. Nang tumingin ako kay Chef ay nakita ko itong nakaupo pa rin sa bangko habang hawak ang sandata niya. Dahil bigla ako sinaniban ng pagiging pilya ko ay bumukaka ako para akitin siya. Humanda ka sa akin mamaya. Hindi tayo matutulog hanggat hindi ako nakakaisa sa'yo. Sabi niya at mabilis na lumapit sa akin para tumabi. Stop teasing me kung gusto mo pa na makalakad bukas. Bulong niya sa tenga ko. Chef, inaantok na ako. Biglang sabi ko sa kanya, You can't do this to me, babe. Pabulong na sabi niya sa akin. Sorry, Chef. Inaantok na sagot ko sa kanya. Bigla na lang kasi ako nakaramdam ng antok at hiniyaan ko na lang si Chef na nakayakap sa akin. Bahala na siya kung anong gusto niyang gawin. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari dahil tinangay na ako ng antok. Napabalikwas ako ng bangon dahil sa lakas ng alarm clock ko. Mabilis na hinanap ng mga mata ko si Lucio. Bumangon ako dahil wala siya sa tabi ko at napatingin ako sa sarili ko dahil may suot na akong damit ngayon. Mabilis ako lumabas sa silid ko para hanapin ang anak ko. Paglabas ko'y bumungad sa akin sa Chef na karga si Lucio. Kagad ako lumapit sa kanila at akmang kukunin ko sa kanya si Lucio pero pinigilan niya ako. Ako na magbabantay sa kanya. Maligo ka na dahil sabay tayong papasok sa trabaho. Seryosong sabi niya sa akin. Bakit hindi ka nalang mauna? Bakit kailangan na sabay pa? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Bakit mo rin ako tinulugan? Parang bata na tanong niya sa akin. Inaantok na talaga ako. Nakangusong sagot ko sa kanya. Manda ka talaga sa akin.
Mahinang sabi niya pero narinig ko pa rin naman. Bahala ka na nga dyan, makaligo na nga. Sabi ko din sa kanya at nagmarcha na akong papunta sa loob ng banyo namin. Sa totoo lang ay niloloko na lang talaga ang hiya ko. Habang kaharap ko siya kanina, hinihiling ko na lang na mabiyak ang sahig at kainin ako. Tama nga siya dahil bigla na lang akong natulog. Ayun na naman magagawa ko dahil bigla na lang akong inantok. Naligo na ako dahil malilate na ako sa trabaho ko. Mahirap pa naman itong lalaking ito. Iba siya kapag nasa trabaho. Parang ako na lang palagi ang nakikita niya. Palagi na lang galit. Napahinga na lang ako ng malalim bago ako lumabas ng banyo. Nakapulupot lang kasi sa katawan ko ang tuwalya. Nakasanayan ko na kasi na hindi magdala ng damit dahil baka mahulog o mabasa sa loob ng banyo namin. At isa pa, mga kapatid ko lang naman ang kasama ko dito sa bahay. Pero iba na ngayon dahil kasama ko ang boss ko. Bakit naman kasi nakalimutan mo magdala kanina ng damit? Tanong ko sa sarili ko. Wala na akong time para mag-inarte dahil nakita naman na niya lahat ng ito. Paglabas ko'y halos lumuha ang mga mata ko dahil nasa kusina namin siya at nagluluto. At talagang topless pa siya. Ibinabalandra niya talaga maganda niyang katawan. Loving the view, babe? Biglang tanong niya sa akin. Tumikim na lang ako at hindi na sumagot sa kanya pero narinig ko mahina niyang tawa. Mabilis akong pumasok sa silid ko para magbihis pero nanigas ako sa kinatatayuan ko dahil biglang may yumakap sa akin mula sa likuran. Kahit hindi ako lumingon ay alam ko na si Chef ang nasa likuran ko ngayon. Xavier! Nautal na bigkas ko sa pangalan niya. Yes, babe. Bulong niya sa tanga ko. Labas ka muna, magbibihis lang ako. Utos ko sa kanya. Gusto man kitang singilin ngayon pero mamaya na lang. Sabi niya sa akin at biglang pinanggigilan ang leeg ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Shit talaga, biglang uminit ang pakiramdam ko sa ginawa niya. Narinig ko mahina niyang tawa kaya tinarayan ko siya pero ngumiti lang siya at mabilis akong hinalikan sa labi bago lumabas sa silid ko. Sinampal ko naman ang sarili ko dahil sa mga pinagkagagawa ko. Masisisiba ko kung kasing gwapo niya ang humaharap sa akin. Talaga namang bibigay ako dahil nakakapanghina ang kagwapuhan niya. Literal na makalaglag panty talaga. Pero dahil nga babaero siya, kaya hindi rin dapat ako nagpapapaniwala sa mga sinasabi niya. Naku, Sunshine, sa una lang yan magaling. Kapag nagsawa na yan sa iyo ay maghahanap na din niya ng iba. He likes you kasi gusto ko lang niyang pagsawaan. Bulong sa akin ang kontrabida kong utak. Kung sa bagay ay may point naman siya pero ano nga ba magagawa ko? Traitor itong katawan ko na malandi. Kaysa mabaliw sa kakakausap ko sa sarili ko ay lumabas na ako para silipin kung umalis na ba siya. Pero sadyang wala talaga yata siyang balak na umalis. Seryoso yata siya sa sinasabi niyang isasabay niya ako. Kain na tayo, babe. Nakangiting yaya niya sa akin. Hindi na ako nagsalita at umupo na ako. Kinuha ko sa kapatid ko si Lucio para makakain ito ng maayos. Pinadada ko naman ang anak ko. Dadma lang ako kahit alam ko na nakatingin sa akin si Chef. Ngayon pa ba ako dapat mahiya nakita niya na rin naman na ito. Ang sarap niyo po magluto, Sir Chef. Masayang sabi ng kapatid ko. Talaga? Pwede na ba ako mag-asawa? Biglang tanong niya sa kapatid ko. Oo naman po, Sir Chef. Sagot naman ng kapatid ko. Call me Kuya Xavier. Nakangiti pa na sabi niya sa kapatid ko. Ang swerte po na magiging asawa niyo, Kuya Xavier. Bakit naman? Malawak ang ngiti na tanong nito sa kapatid ko. Kasi gwapo po kayo at masarap magluto. Sigurado ako na hindi magugutom magiging asawa niyo. Bigla namang natawa si Chef. Sa aming apat ay ako lang hindi tumawa. Sinaway ko ng kapatid ko na huwag kulitin si Chef. Tama na yan. Kumain na kayo. Seryosong sabi ko sa kanila. Okay po ate, sorry po. Sabay na sagot sa akin ng dalawa kong kapatid. Naging tahimik din si Chef. Alam ko na tama naman ang sinabi ng mga kapatid ko na swerte magiging misis niya kung sakaling magkakaasawa na ito. At ako, magiging kabilang lang ako sa mga babaeng na ikaman niya. Masakit man pero yun ang totoo. Sa amin lahat ay ako ang unang natapos kumain. Inasikaso ko muna ang anak ko bago ako nagpaalam na papasok na ako sa trabaho. Naglalakad akong palabas sa skinita namin at nakasunod lang sa akin si Chef. Dahil sa taglay niyang kakisigan ay nakuha niya ang atensyon ng mga tao dito sa amin. Kitang-kita ko sa mga mata nila ang paghanga kaya yumuko na lang ako dahil sigurado ako na magiging laman ako ng balita dito sa amin. Bago pa lang kami dito pero alam ko na may tataas ang kilay dahil sa isang katulad ko na single mom ay may isang kasamang gwapong lalaki na may mamahaling sasakyan. Chef, hindi na po ako sasabay sa'yo. Sabi ko sa kanya. And why? Nakakunot ang noon na tanong niya sa akin.
Magji-jeep na lang po ako. Sagot ko sa kanya. At sa tingin mo papayagan kita? Seryosong sabi niya sa akin. Pero chef, nakakahiya po. Saad ko sa kanya. Naging tahimik ito kaya tumingala ako pero nanlaki ang mga mata ko dahil bigla na lang niya akong hinalikan. Pilit ko siyang itinutulak pero hindi niya ako hinayaan. Gumalaw ang labi niya pero nanatili ako at hindi ko tinugon ang halik niya. Bumitaw siya at mabilis akong hinilang papasok sa loob ng kotse niya. Nakakaramdam ako ng inis sa kanya lalo na ngayon nakikita ko ang mga chismosa kong kapitbahay na nagbubulungan. At alam ko na ako talaga ang pinag-uusapan nila. Lumayo ka nga sa akin. May inis na bulyaw ko sa kanya. Babe, relax. Ayusin ko lang ang seatbelt mo. You know naman, safety first. Sabi niya sa akin sabay kindat. Tigilan mo ako sa safety first mo. Hindi ka nga gumamit ng condom. Naiinis na sabi ko sa kanya. Hindi ito nagsalita at tumawa lang ng tumawa. So sobrang inis ko ay hinampas ko siya. Ouch, babe. Ganyan ka bang maglambing nananakit? Nakangisi na tanong niya sa akin. Magre-resign na talaga ako. Sigaw ko sa kanya. Kung makakaalis ka pa sa buhay ko. Feeling gwapo na sabi niya sa akin habang may malawak na ngiti sa labi. Wisit ka! Sigaw ko sa kanya. Habang nasa biyahe kami, hindi ko pinapansin si Xavier. Nainis ako sa kanya. Alam ko na boss ko siya pero ang sarap niyang bigwasan. Kanina pa niya ako kinakausap pero tinitiis ko na hindi siya kausapin. Nagkunwari na lang ako na tulog. Paano ba naman hanggang ngayon hiyang-hiya pa rin ako sa ginawa niya? Alam ko nagising ka. Sige, dadamahin mo ako. Hahalikan kita at aangkinin kita dito sa gitna ng kalsada. Pagbabantay niya sa akin pero kala niya siguro'y matatakot ako sa kanya. Still pretending? Okay. It's your choice. Sabi niya sa akin. Ano bang gusto mo? Nainis na tanong ko sa kanya dahil naramdaman ko na naging mabagal ang takbo ng sasakyan niya. Ikaw? Mabilis na sagot niya sa akin. Tigilan mo nga ako? Napakababaero mo tapos pervert pa. Sabi ko sa kanya. Gusto mo naman. Nakangisi na sabi niya sa akin. Bakit ko naman magugustuhan? Tinulugan nga kita eh. Wala sa sarili na sagot ko sa kanya. Shit, ikaw palang babae na nagsabi sa akin na hindi mo nagustuhan ang ginawa ko. Sisiguraduhin ko na hindi ka makakalakad kapag ginawa natin ulit iyon. Sabi niya sa akin, kung mauulit pa. Sabi ko sa kanya, okay, let's see. Confident na sabi niya sa akin, masyado kang confident, Mr. Right. Naman, wala pang babaeng tumanggi sa charm ko. Sa gwapo kong ito. Kaya nga bumigay ka sa akin. Sabi pa niya, pagkakamali lang yun. Ngayon na mahangin ka pa kesa sa electric fan ay na-turn up na akong lalo sa'yo at hindi na talaga kita magugustuhan. Sabi ko sa kanya. Nakita ko na biglang dumilim ang mukha niya sa sinabi ko. Ewan ko pero bigla ako natakot sa oras niya. Parang nanghina bigla ang tuhod ko. Chef, tawag ko sa kanya pero hindi niya ako pinansin. Ayaw mo ba akong kausapin? Kanina ang ingay mo. Napanguso na lang ako dahil naging tahimik na naman siya. Kaya iniisip ko tuloy kung may kasalanan ba ako sa kanya o may nasabi ba ako sa kanya na hindi maganda. Bigla ako napahawak sa bibig ko dahil sa huli kong naging sagot sa kanya. Chef, tawag ko ulit sa kanya. What? Singhal niya sa akin. Galit ka? Tanong ko pa ulit sa kanya. Sa tingin mo? Masungit na sagot niya sa akin. Siguro. Pero bakit ka magalit sa akin? Tanong ko naman sa kanya. Gusto mo pa talaga na sagutin ko yan? Oo naman. Sagot ko din sa kanya. Marami kang sinabi na hindi ko matanggap. Kaya sige, kung talagang hindi mo ko magugustuhan ay suko na talaga ako. Sagot niya bigla sa akin. Okay. Sagot ko din sa kanya. Pero para akong nasaktan. Ibig sabihin ay hindi man lang siya seryoso sa akin dahil sumuko na siya agad. Pero okay lang, wala naman ako magagawa kung ayaw niya talaga sa akin. Ano ba naman ang dahilan para magustuhan niya ako? Mas mabuti na rin na iwasan na niya ako. Dahil kung hahayaan ko lang na mapalapit ako sa kanya ay ako pa rin ang talo sa huli. Siguro tama na talaga ito. Isipin ko na lang na isang panaginip ang lahat ng meron kami. Naging tahimik na kaming pareho nang makarating kami sa restaurant. Alam ko na nagtataka ang iba kong katrabaho pero hinayaan ko na lang. Nagsimula na kami magtrabaho at kahit papaano ay naging maayos na ako sa kusina. Balik ka na bukas sa pagiging server. Sabi niya sa akin bago siya lumabas sa kusina. Bakit? Tanong sa akin ng mga kasama namin.
Nagkibit-balikat naman ako bilang sagot sa nagtanong sa akin. Ngayon pa kung kailan magaling ka na? Sabi pa ni Chef Ray. Okay lang po, mas gusto ko rin po talaga sa labas kaysa dito. Mabuti na lang at pumayag na si Chef. Sabi ko sa kanila. Pero sayang lang kasi. Sabi pa nila. Para naman ako natanggal sa trabaho. Pabirong sabi ko sa kanila at tumawa ako. Parang talaga. Sabi pa ulit nila. Ngumiti na lang ako dahil hindi ko rin alam ang sasabihin ko sa kanya. Ngayon ko naisip na talagang seryoso na siya sa pang-iwas sa akin. Hanggang sa natapos na lang ang trabaho ko ay hindi na bumalik sa shop. Habang naghihintay ako ng jeep ay panay ang tingin ko sa phone ko. Bakit ka ba nakatingin lang sa phone mo? May inaasahan ka bang tatawag? Tanong kong bigla sa sarili ko. Parang gusto kong kutusan ang sarili ko. Mabilis ako sumakay sa jeep para makauwi na. Nang makauwi na ako ay kagad akong nagluto ng hapunan namin. Habang hinihintay ko na maluto ang tinolang manok ay nag-aayos ako ng mga paninda ko para sa online selling ko. Ngayon na lang ulit ako makakapag-live. Kumain muna kami bago ako ulit nagtrabaho. Magandang gabi mga beshi! Kamusta kayo? Saan na kayo? Ngayon lang ulit nakapag-live ang beshi nyo. Busy kasi ako sa full-time work ko. Alam niyo naman, need natin kumain ng todo. Mahirap maging single mom. Wala tayong dapat naasahan. Nakangiti na sabi ko habang nasa live ko. Napangiti naman ako sa mga comments nila. Sugutin mo na ako para naman may katuwang ka sa buhay. Basa ko sa comment niya. Naku Jovan, bumili ka na lang nitong kape na ibinebenta ko para kabahan ka naman. Pabiro na sabi ko. Mine, kasama na nagbebenta. With smiley emoji at may kasama pang heart. Pwede naman, basta 1 million na bawat isang kape. Sagot ko sa kanya. Tumawa ako dahil natutuwa ako sa kanya pero nagulat na lang ako dahil bigla na lang natigil ang live ko. Hindi ako makapaniwala na may bigla na lang na nag-report sa account ko. Kung minamalas ka nga naman talaga. Sad ko sa kawalan. Sinubukan kong ibalik ang live ko pero ayaw talaga kaya hinayaan ko na lang at nag-ayos na ako para matulog. Pero kanina pa ako nakahiga at hindi pa rin dalawi ng antok. Bigla ko na lang naalala si Chef. Tulog na kaya siya? Nasaan kaya siya ngayon? Tanong ko habang nakatingin ako sa anak ko. Tumigil ka, Sunshine. Bakit mo ba siya iniisip? Dapat nga magpasalamat ka dahil hindi ka na sa kusina naka-assign. Dapat maging masaya ka dahil wala na siyang balak na guluhin ka. Kaya tumigil ka na at matulog na dahil may trabaho ka pa bukas. Pero akmang pipikit na ako nang biglang umilaw ang phone ko. Nang silipin ko ito ay may message request. Hi po, available po ba ang mga item na ito? Kagad ko sinilip ang profile niya. Hindi naman siya dami account kaya nagtipa ako nang isasagot sa kanya. Opo, available pong lahat. Sagot ko sa kanya. Nagpasa pa siya ng ibang mga item at halos lahat gusto niyang bilhin. Nagulat pa ako dahil hinihingi na niya ang number o ang bank account ko dahil magbabayad na siya. Ibinigay ko naman pero nagulat ako dahil may sobra na 1,000 ang bayad niya. Madam, sobra pong payment niyo. Keep it. Nakakahiya po. Hinintay ko ang sagot niya pero hindi na talaga siya nag-reply. Kaya wala akong choice kundi tanggapin na. Thank you, madam. God bless you po at sana'y happy po kayo palagi. Magiging masaya ako kapag nagustuhan ako ng taong mahal ko. Bakit parang may lungkot ako nadarama sa chat niya? Ay, may hugot si madam. Pero ipagdadasal ko po na maging masaya ang love life niyo. Sige po, magpahinga na po kayo. Salamat po ulit. Okay. Ang tipid naman niyang sumagot pero hindi ko maiwasan na hindi matuwa dahil kahit na hindi natuloy ang love selling ko'y naubos naman ang paninda ko. Makatulog na nga dahil bukas ay magiging busy na naman ang buhay ko sa trabaho sa restaurant. Maaga akong pumasok sa restaurant pero pagdating ko'y wala pang ibang tao. Medyo inaantok rin ako dahil maaga akong gumising para ipabalot ang mga parcel. Ipinadala ko na rin kanina sa address ni Miss Savia. Kahit na pagod ay masaya ako dahil sulit naman. Lalo na at naubos ang stocks ko at may parating na naman mamaya. Umupo muna ako sa labas ng restaurant para hintayin ang kasamahan ko sa trabaho na may hawak ng susi. Pagkarating ng kasama namin ay kaagad akong pumasok sa loob para simulan ng trabaho ko. Ano kayang dahilan? Bakit lumipat si Chef Xavier sa Iloilo? Biglang tanong ng kasama kong si Lala sa isa pa naming kasama. Hindi ko rin alam eh. Ang alam ko, si Chef Jeff na muna papalit sa kanya dito. Chef Jeff? Hindi ko mapigilan ang sarili ko na hindi makisabat sa kanila. Daddy ni Chef Xavier. Nakangiting sagot niya sa akin. Ilang sandali pa ay may pumasok na isang gwapong lalaki. Medyo may edad na ito at nasa 40s o baka 50s na.
At kamukha siya ni Chef Xavier. Kaya nahulaan ko na siya si Chef Jeff. Good morning, Chef Jeff. Bati nila kaya nakasabay na rin ako. Binati niya rin kaming pabalik at ngumiti ito. Masasabi ko na mas mabait ito kaysa sa anak niya. Buong araw na naging magaan ang trabaho ko pero ewan ko ba, parang nalulungkot ako na hindi ko nakikita ang masungit na iyon. O baka naninibago lang ako dahil wala nang sumisigaw sa akin. Biglaan naman ang pag-uwi niya sa probinsya nila. Di man lang siya nagpaalam sa akin. Teka lang, bakit naman siya magpapaalam sa'yo? Pagkatapos mong sabihin na hindi mo siya magugustuhan? Kastigo ko sa sarili ko. Tapos ngayon naiinis na ako dahil hindi ako makapag-live. Gusto kong manapak dahil sa lahat ng pwede niyang i-report, account ko pa. Ang alam ko ay wala naman akong kaaway pero baka may taong inggit sa akin. Pero ano ba dapat nakainggitan sa akin? Napatingin ako sa phone ko. Hi. Hi, madam. I want to ask kung okay lang ba na hingin ko ang address mo? Address ko po, Ma'am Savi? Bakit po? May gusto lang sana akong ibigay sa'yo. I have a nephew kasi and may mga gamit kasi na pambata dito. Baka sakaling magamit pa ng anak mo. Basa ko sa chat niya. Nagtipa ako na isasagot ko sa kanya. Nakakahiya po, wag na po. Sayang kasi ito. Itatapon lang kasi niya, baka magamit pa ng anak mo. Nakita ko kasi sa social media na may baby boy ka. Hindi po ba nakakahiya? Hindi naman. Tanggapin mo na ito kasi itapon lang. Okay po, thank you po. Nahihiya sana ako pero sayang din kasi kapag itatapon lang nila. Kaya ibinigay ko ang address ko sa kanya. Thank you so much po. And God bless you po. Nagsend lang siya ng heart. Napangiti naman ako sa reply niya. Kahit gabi na nagulat ako dahil after 1 hour ay may mga dumating na gamit dito sa bahay. Ang buong akala ko ay isang plastic lang pero 5 kahon na malalaki ang dumating. Mabilis ko siyang tinawagan pero hindi niya ako sinasagot. Wala akong nagawa kundi tanggapin ang mga box na pinadala niya. Hindi ko pa makausap na maayos ang nag-deliver dahil hindi daw siya makapagsalita dahil masakit ang lalamunan niya. May pa-signboard pa. Salamat po kuya. Ngumiti ako kay kuya. Lumabas na siya at ako naman ay nakatingin lang sa mga kahon na nasa harapan ko. Hinanap ko ang gunting at isa-isa kong sinilip ang laman ng mga box. Nakakalula ang mga gamit na pinadala niya. Ang 2 kahon ay mga groceries at ang isa ay para sa mga kapatid ko. At ang isa ay para sa akin. Ang buong akala ko talaga ay para lang sa baby ko ang ipapadala niya. Halos bago pan lahat ang mga gamit na nandito. Miss, ang dami po nito. Sobrang nakakahiya po. Mukhang mahal po ang mga ito. Nagpadala ako ng mensahe sa kanya pero hindi niya ako sinasagot. Kahit pag-seen ay hindi niya ginawa. Thank you po, miss. Sabi. Nag-chat na lang ako ulit sa kanya para magpasalamat. Natuwa ang mga kapatid ko. Kahit ako'y natuwa rin naman sa mga ibinigay niya sa amin. Kaya kahit na nahirapan ako ay magsisikap ako na magkaroon kami ng maayos na buhay. Gusto ko na balang araw ay hindi na namin kailangan na maging kawawa sa paningin ng iba. Masarap sa pakiramdam na may nagbibigay sa amin at nagpapasalamat ako pero mas masarap pa rin sa pakiramdam na mabibili namin ang mga kailangan namin galing mismo sa sarili namin pagsisikap. At nais ko rin na tumulong sa iba kapag may pagkakataon. Inayos ko muna at itinabi ang mga kahon. Kailangan ko pa kasing asikasuhin ng anak ko. Pinatulog ko muna si Baby Lucio bago ko isinara ang bintana namin pero habang nasa tapat ako ng bintana ay parang may nakatingin sa akin. Biglang tumayo ang mga balahibo ko sa katawan. Mabilis ko isinara ang bintana dahil natakot akong bigla. Habang nakahiga ako ay panay ang scroll ko sa phone ko. Gumawa pa ako ng bagong account dahil naisip ko na doon na lang ako mag-online selling. Wala sa sariling tinapa ko ang pangalan ni Chef sa phone ko. Xavier writes. Natulala ako dahil may kakambal pala siya. Si Blaze at Zariah. Kamukhang kamukha niya si Blaze. Mahirap matukoy kung sino sa kanilang dalawa, sa Xavier. Habang binabasa ko ang nakasulat sa profile niya ay lalo ko nanliliit sa sarili ko. Sobrang layo ng agwat namin na talagang malayong seryosohin niya ako. At alam ko din na hindi niya ako matatanggap kapag nalaman niya na nagtrabaho ako noon sa bar. Baka isipin niya na marumi akong babae. Hindi ko alam pero bigla na lang akong umiyak. Hindi ko alam pero may nasa loob ko na nasasaktan ako. Iniisip ko palang na pandidirihan niya ako ay parang kumikirot na ng hustong puso ko. Gusto ko na ba siya? Pero hindi ito pwede. Kasi saglit ko palang siyang nakilala at higit sa lahat palagi siyang galit sa akin. Pero ano bang alam ko sa pagmamahal? Hindi ko pa naman nasubukan na magmahal. Ang alam ko lang ay pagmamahal ko sa pamilya ko at hindi sa isang lalaki.
Mabilis na lumipas sa mga araw at 2 linggo ko nang hindi nakikita si Chef Xavier. Sa bawat araw na dumadaan ay mas nagiging malinaw ang lahat sa akin. Nagiging malinaw na ang nararamdaman ko para sa kanya.